Hello mga karelasyon. Pag-uusapan natin ang katangian ng isang babae na attractive, kaakit-akit sa paningin ng isang high value na lalaki. Ang high value na lalaki, ito yung mga may sinusunod na pamantayan, standards, pagdating sa isang relasyon. Hindi sila yung basta-basta na lang pumapatol sa kung kani-kanino, okay? So ladies, kung interesado ka, panoorin mo ito. Whoops, disclaimer ulit tayo. Hindi lahat ng lalaki ay ganito. Pero may mga lalaki na ganito ang hinahanap, hinahangad sa isang babae pagdating sa pag-ibig or relasyon. So, diretso na tayo. Number one, ito yung matatag ang emotions. Hindi pabago-bago, depende sa sitwasyon. O ito yung tinatawag sa English na fickle-minded o sa madaling salita, may paninindigan. Hindi yung pabago-bago ng desisyon, sinasabi dahil yon ang idinidikta ng emosyon. Hindi po ganun, okay? Ang high value na lalaki ay hindi naman takot sa emosyon, emosyonal na babae. Pero ayaw niya sa babaeng ginagawa siyang emotional punching bag. 'Di ba maraming babae ang ganito? Yung lahat ay dinadaan sa emosyon, dinadaan sa nararamdaman. Kapag galit, galit na galit, hindi na nag-iisip. O kaya yung mga babaeng laging gusto ng validation. Ibig sabihin nito, kaya mong magtimpi o i-regulate ang sarili mo. Kapag stressed ka, hindi mo siya sinusungitan, hindi ka nagpapakita ng negative emotions. Kapag ikaw yung babaeng kayang kontrolin ang iyong mga emotions, kaakit-akit ka sa paningin ng isang high value na lalaki. Number two, ito yung meron kang sariling financial foundation. Kahit maliit lang, hindi ibig sabihin na big time ka, hindi ganon. Ang gusto kasi ng lalaki sa isang babae ay hindi ka palaasa. Ang mga ganitong lalaki, kapag nakikita nila na ang isang babae ay inaasa lahat sa kanya ang kanyang mga pangangailangan sa buhay, simpleng pambili ng mga araw-araw na pangangailangan, ay inaasa pa sa kanya, ayaw nila ng gano'n. Siyempre, ang lalaki naman ay alam niya ang parte niya bilang lalaki, na siya talaga ang bubuo, magbibigay ng pangangailangan sa isang relasyon. Pero ayaw lang niya na nakikita na ikaw ay wala man lang ambag, lalo na sa usaping mga ganito, pera. Kaya ladies, ipakita mo na kaya mong manindigan, lalo na sa usaping pinansyal. Kaya mong kumita, meron kang ambag kahit maliit lang. Sa lalaki, hindi naman mahalaga sa kanya kung ano yung isasalubong mo sa mesa. Para sa ganitong uri ng lalaki, nakikita niya na nagsusumikap ka para sa sarili mo, hindi para sa kanya. So, sa mga babae, kahit alam mo na yung partner mong lalaki, yung karelasyon mo ay provider, kayang-kayang ibigay ang lahat, it is better pa rin na meron kang sariling pinagkakakitaan para sa sarili mo at para din sa ikabubuti ng relasyon ninyo. Number three, eto yung marunong kang makinig ng walang agenda. Alam nyo, ang mga ganitong lalaki, mahalaga sa kanila na kapag nagsasalita sila ay nakikinig ka, connected ka, naiintindihan mo ang mga sinasabi niya. Ang mga pag-uusap ninyo ay may halaga. Yung iba kasi pagdating sa mga pag-uusap, hindi sineseryoso. Maaring nakikinig, pero ilang saglit lang nakakalimutan na, hindi sineseryoso. O kaya naman yung iba nakikinig, pero meron silang ibang balak o plano, okay? Kaya pinapakita nila na nakikinig at interesado sila. So kung ikaw yung babae na ipinapakita mo na interesado ka sa mga sinasabi ng lalaki na ito, puntos yan sa lalaking ganito. Sila yung mga lalaki na ayaw ng small talk. Sila yung mga lalaki na may sense ang bawat sinasabi. Hindi sila basta-basta nakikipag-engage sa mga usapan na walang kwenta. Ayaw talaga nila yung mga chismisan, maritesan. Ang mga ganyan sa kanila ay sayang sa oras. Okay? Kaya kapag nakikita nila sa isang babae na merong sense kausap, plus points yan sa'yo. Attractive yan sa kanyang paningin. Number four, may sariling prinsipyo na hindi basta nababali. Okay? So alam nyo, ang mga ganitong lalaki,
Hindi naman sila yung perpekto, okey, wala namang perfect. Pero humahanga sila sa tao, sa babae na mayroong paninindigan, okey? Hindi porket, sila ay mataas ang katungkulan at kapag kinausap mo siya ay, nakitaan ka na parang sunod-sunuran na lang, ayaw nila sa gano'n. Ibig sabihin, kahit hindi pantay ang status niyo, ang, posisyon ninyo, estado sa buhay, para sa lalaki kung ano yung paninindigan mo, ano yung opinyon mo, kaya mong ipaglaban yon, kaya mong i-defend sa kanya o sa ibang tao. Hindi ka yung sunod-sunuran, okey? Kaya kapag nakitaan ka na ikaw yung babae na may paninindigan, may sariling opinyon at prinsipyo, nakakaakit ka sa kanyang paningin. Number 5, eto yung meron kang sariling mundo. Ibig sabihin, meron kang, mga kaibigan, mga hobbies, mayroon kang mga goals, career na ginagawa, nangyayari, walang kinalaman sa relasyon ninyo bilang magkasintahan o magjowa, mag-asawa, mag-partner. Ayaw na ayaw kasi ng lalaki ang babaeng, naka-focus lagi sa kanya, na para bang wala kang ibang alam na gawin kundi nakakapit lang sa kanya, nakasunod lang sa kanya. Ayaw ng ganitong lalaki ang gano'n. Mas naa-appreciate nila ang babae na nakikitaan nila na may ibang ginagawa, may alam gawin, maliban sa relasyon na yon ay meron kang ibang ginagawang pinagkakaabalahan. Eh, paano na kung yung pinagkakaabalahan mo na yan, eh, may potensyal, may, lumalabas na income, eh, di mas lalo kang hahangaan ng lalaki na yan. Number 6, may katahimikan sa iyong presensya. Hindi ka puro salita, hindi ka puro performance. Alam niyo, hindi kailangang laging interesting, laging napakaganda, sexy sa kanyang harapan, na lagi kang tama. Hindi. Ang ganitong lalaki, mas humahanga siya sa babaeng nakikitaan niya ng kasimplehan, ng merong kapayapaan. Okay? Ayaw ng lalaking ganito ang magulo. Ayaw niya ng mga kaplastikan, nagpapanggap. Ayaw niya sa babae na parang nagpapakitang gilas lagi sa kanya. Yung mga gano'n parang napaka-generic sa harap ng ganitong lalaki. Simple lang ang gusto ng lalaking ito, yung, komportableng kausap, yung may dalang kapayapaan, peace of mind sa relasyon, gano'n lang kasimple. Ayaw ng komplikado, okey? So, bilang babae, sa halip na magpakitang gilas lagi, sa halip na masyado mong ginagawang komplikado, mahirap ang mga bagay-bagay, mas mainam na just be yourself. Kung ano yung totoong ikaw, yun na lang ang ipakita mo sa harap ng lalaki na yan. Mas lalo kang maging attractive sa kanyang paningin. Huwag mong pilitin ang hindi. So ladies, ang bottom line dito, hindi mo kailangang maging perfect. Walang perfect, okay? Ang high value na lalaki ay hindi naghahanap ng highest value woman. Naghahanap ito ng totoong tao na hindi nakakapagod mahalin.